Aray, kuya, ano bang ginagawa mo? Feng Fu Hui. 72 natatanghing teknik ay natutunan mo na lahat. Kung mapapatuloy ka sa pagsasanay, ako na ang dapat magpasa ng tungkulin bilang abot sa'yo. Mas mabuting bumaba ka na lang ng bundok. Ha? Mabuti. Hindi ba't 15 taon lang akong nakatira sa bundok? 72 uri ng natatanging teknik na natutunan ko na lahat. Kuripot, Yay! 72 uri ng natatanging teknik. Natutunan ko na lahat. Ha, ako na ang pinakamalakas sa buong mundo. Nak, nakauwi na si Tay. Tigil, huwag kang tatakbo. Tumihil ka. Batong bata, saan ka tatakbo? Alam ko, mga tauhan kayo ng masamang tiyuhin ko. Gusto niyo akong hulihin para pagbantaan si Mommy? Isuko ang silangang sikreto. Panaginip. Ayaw ng masarap, masakit ang gusto. Sugod. Kumusta ang pakiramdam? Medyo nahihilo. Matatanda na nanakit ng bata. Walang hiya. Gusto mo bang manakit sa kanila? Pero ako lang mag-isa. Hindi ko kayang talunin ang 4 na yan. Naniniwala ang lolo sa'yo. Talagang kaya mo. Maghintay kayo ng ilang taon para mahuli ako. Gusto mong mamatay? Formasyon ng 4 na simbolo. Bughaw na dragon. Lumalabas sa dagat. Masamang tigre. Sumusugod sa pagkain. Pulang ibong Adarna. Lumubuka ng pakpak. Itim na pagong. Sumasangga sa bundok. Palad ng 4 na simbolo. Mukha kang hayop na hindi buhay. Hindi ko inakalang ganito ako kagaling. Ako ang ika-30 sa ranking ng langit. Paano mangyayari na matatalo ko ng isang batang babae? Ang pamilya Duan bilang nangungunang pamilya sa Ilagang Reyon, paano mapupunta ang kayamanan sa kamay ng isang babae kung hindi ninyo ibibigay ang teritoryo? Hihintayin ninyo ang kamatayan. Mamatay ka! Mamatay ka! Lolo, ang galing-galing mo. Maari mo ba akong turuan ng martial arts? Kailangan kong hanapin ang anak kong babae. Wala akong oras para turuan ka. Kung hindi mo ako tuturuan, iiyak ako. Oh? Matatakot na ako sa'yo kapag umiyak ka. Huwag kang umiyak. Natatakot na ako sa'yo. Nasaan ang bahay ninyo? Nasa silangang sikreto ang bahay namin. Ang nanay ko, ang pinakamagandang babae sa Hilagang Rehiyon. Si Fang Wangqing, ang pinuno ng silangang sikreto. Nanay mo si Fang Wanqing? Ikaw ang apo ko! Ay, kaya pala ang ganda-ganda. Sa akin pala naman na. Ako ang lolo mo! Maluwag, luwag. Laging nagbabantay si Juan Shanglin sa silangang sikreto. Naghahangad. Kayong lahat ay napakatamad. Paano ninyo haharapin ang mga kaaway kung sakaling dumating? Pinuno, may masama! Dinala ng batang ginang ang isang kalbo na pulubi pabalik. Sige, habulin mo ako. Huwag kang magmadali sa pagtakbo. Huwag kang magmadali. Mag-ingat ka, Yor. Nanay, nakauwi na ako. Fang Yuer. Nagdala ka na naman ng tao, di ba? Nanay, bumalik na si Lolo. Tatay, huwag kang aalis. Tatay. Wanqing. Tatay. Huwag kang aalis. Ingatan mo. Ang silangang sikreto na iniwan sa'yo ng nanay mo. Kailangan magsanay si tatay ng banal na teknik. Huwag mo na akong hintayin, tatay. Tatay, huwag kang aalis. Wanqing. Bumalik na si tatay. Nakabalik ka pa? Anak, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo na kailangang magbigay ng malaking paggalang. Para sa pag-aaral ng mahiwagang gawa, iniwan mo ang asawa mo at anak mo. Isang 10 taong gulang na batang babae ay iniwan sa pamilya Duan at umalis ka na lang.
Sa loob ng 15 taon, naisip mo ba kung paano ako nabuhay? Anak, wala akong ama na katulad mo. Umalis ka na. Wanching. Wanching. Pakinggan mo ako, Wanching. Wanching. Mami, alam ni Lolo ang pagkakamali niya. Gusto niyang bumawi sa'yo. Bumawi, Fang Buhui. Nung 10 taong gulang ako, pagalis mo, araw-araw kong hinintay ang pagbabalik mo. Araw-araw kong hinintay ang pagbabalik mo. Patuloy kong hinintay, pero nasaan ka? Ako. Sa panahong kailangan kita, wala ka. Ngayon, ako'y lumaki na, hindi ko na kailangan ka. Ano pa ang dahilan ng pagbabalik mo? Hindi ko na gustong makita ka pa. Maari kang umalis. Wanching. Pasensya. Pasensya. Congratulations, Panginoon. Natapos mo na ang kamay ng libong gagamba at sanda ang lason. Ang ginoon. Ang batang babae ay may mataas na kasanayan sa martial arts. Hindi namin siya nahuli. Sinasabi mo, paano kayo mga lalaki hindi makahuli ng isang 7 taong gulang na batang babae? Sige, lumabas na. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Buhangin dilaw. Narito. Dalin mo ang mga tao at lipulin ang silangang sikreto. Lolo, bakit hindi ka nagpaliwanag kanina? Ang tanga-tanga mo. Hindi naman sa ayaw magpaliwanag ng lolo mo. Ayaw ko lang talagang magpaliwanag. Gusto ng lolo mo na sa pamamagitan ng gawa ay mapatawad ka ng nanay mo. Hoy, Hindi ba yan yung tangang umalis at iniwan ng punong guro? Anong nangyari? Hindi na makapagsikap? Balik ka para magpahinga na lang? Ang aming silangang sikreto ay napapaligiran na yon ng mga kaaway. Ikaw, matandang kalbo, pabigat ka lang dito sa amin. Kaya umalis ka na. pabigat? Hindi nilang alam ang lakas ng lolo ko. Kaya kaya niyang duruging ang 10 ninyo ng mag-isa. Yue, huwag kang basta-basta magsalita. Hindi ko kayang talunin ng 10. Ang lolo mo, siyam lang ang kaya niyang talunin. Pero kayong lahat, talunin ko. Hoy, matandang kalbo! Ang yabang mo. Ako lang, kayang-kaya kitang durugin. Sige. Palad ng hamog na langit. Nakita mo na, matandang kalbo. Ang aming panganay na mag-aaral ay ika-17 sa talaan ng mga mandirigma, kung hindi lang dahil sa punong guro. At kung hindi lang dahil ama ka ng aking kapatid na babae, sa'yo na dapat tumama ang palad na ito. Ano, natatakot ka na ba? Ay, natatakot ako, natatakot talaga. Ang galing-galing mo pala. Ang ganda talaga ng pinakita mong sayaw. Hoy, ikaw. Sayaw lang yan? Hoy, matandang kalbo! Alam mo ba kung anong tunay na kung fu? Medyo may alam din ako. Tuturuan ko kayo ng isang teknik. Isang teknik lang. Ang banal na palad ng Tathagata. Apo, panurin mo ito. Ang galing-galing kong magpakita nito. Paglawak ng kagila. Tandang nakatayo. Parang ehersisyo lang ba yan? Guro mo sa palakasan ang nagturo sa inyan. Tandang nakatayo. Agila ka ng agila, tandang ka ng tandang. Parang namimili ka lang sa palengke. Umalis ka na. Huwag kang makagambala sa aming pagsasanay. Paglawak ng agila. Tandang nakatayo. Banal? Banal na. Banal na palad ng Tathagata. Yang agilat kalapati mo. Umalis ka na. Huwag kang makagambala sa aming pagsasanay. Ha! Lolo, narinig ko po na wala kayong apo.
Gusto ko po sanang mag-alaga sa inyo. Mabuti na lang at umalis si Fang Buhui. Pinagmamalas ang silangang sikreto. Kapag may nangyaring masama, hindi ko siya mapoprotektahan. Lolo, baka pwede mo kaming turuan ng 2 pang teknik. Apo, kung magaling ka sa 2 teknik na ito, malaking bagay na yon. Huwag masyadong ganid. Ay, Bakit ang kapal ng kamay mo? nandito na ang anak ko. Tapos na ang pagsasanay. Tinuturuan ko sila ng mahiwagang sining para mapalago ang silangang sikreto. Maging ang pinakamahusay na sekta sa buong mundo. Anong mahiwagang sineng ang alam mo? Wala nang pag-asa. Palayasin mo siya! Ayoko malis. Yuer! Yuer! Sakipin mo ako, Yuer! May problema! May problema! Duan, dumating si Duan Shangli. Pamangking babae, narinig ko ngang yung silangang sikreto, hindi magandang pamamahala, at puno na ng utang. Tito, ako ay talagang hindi makatulog sa gabi sa pag-aalala. Ang lupang ito, kahit na ito ay ibinigay sa iyong ina nung naghati-hati ang pamilya. Pero pumanaw na ang iyong ina at tumakas ang iyong ama ng 15 taon nang nakalipas. Ikaw na isang batang babae na walang magulang. Paano mo mapapalago ang silangang sikreto? Gusto ka talagang tulungan ng iyong tito. Paano mo ako tutulungan, Tito? Bakit hindi... Sumunod ang silangang sikreto sa aking buluwagan ng hangin at ulap. Para mag-enjoy ka na lang sa buhay at ang sekta na ito, ako nang bahala. Kung gayon, dapat kong talagang pasalamatan ang aking tito. Siyempre, para sa ikabubuti mo lang ito ng iyong tito. Narito ang 200,000 piso. Kung matitipid ka, sapat na ito para sa inyong mag-ina sa natitira niyong buhay. Sa 200,000 lang at gusto mo nang kunin ang silangang sikreto ng aking ina. Panaginip lang yan. Fang Wanqing, ang pagtanggap ko sa iyong silangang sikreto ay isang pabor na sa iyo. Ang pagbibigay ko ng pera ay isang kabutihang loob. Huwag kang magpakamatigas ang ulo. Ano ba? Hoy, hindi pa ako namatay. Ang negosyo naman ako. Hindi mo kailangan. Ay naku. Si Yangga siya talaga. Ang walang kwentang asawa. Paano ka naging isang pulubi na kalbo? Pero sasabihin ko sa iyo, kahit nandito ka o wala talagang magbabago. Duan Shanglin, ang silangang sikreto ng nanay ko. Hindi talaga ibibigay sa'yo. Paalisin! Sige. Hindi kaya makakapigil. Fang Buhui. Ang silangang sikreto ng nanay ko. Hindi mo kailangang protektahan. Umalis ka. Nak, 5 taon nang nakalipas, iniwan kita. Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ako alis. Kung ganun ang sinasabi mo, para maiwasan, nasabihin ng mga tao na umaapi ako sa mga walang kakampi. Ngayon dito, maglaban tayo. Ang unang ang siyang mananalo. Kung manalo kayo sa akin, alis ako agad. Kung manalo ako sa inyo, ang silangang sikreto ay akin na. Bulwagan ng hangin at ulap. May master ng ranggo ng langit. Ang kakayahan ng tiyo ay hindi masukat. Ang laban na ito, hindi dapat sagutin. Sige, usapan. Lalaban kami sa'yo. Simula ang laban. Walang alam sa sarili. Nagpapakamatay. Pagbibigyan ko kayo. Buhangin dilaw. Buhangin dilaw. Ang pangsampu sa ranggo ng langit. Anong pang 10 sa ranggo ng langit? Susubukan ko siya.
Hoy, 3 lang ang laban. Hindi kayo mananalo kahit isa. Talagang matatalo kayo. May gusto pa bang sumali? Sa laban na ito, ako ang kalaban mo. Pare, talagang kamangha-mangha ang aming senior brother. Tingnan mo, pinauurong si Buhangin Dilaw. Sa laban nating ito, sigurado tayo ang mananalo. Ano ba ang alam mo? Matatalo tayo. Napaatras na ni Juan si Buhangin Dilaw nang nagmamadali at takot. Imposibleng matalo tayo. Tingnan mo ang galaw ng pangit na yon. Magulo, pero hindi nagpapag. Matatag, hindi mabilis ang paghinga. Hindi man lang umihinga. Niloloko lang niya si Hong. Kalokohan! Naintindihan mo ba ang kung fu? Buhangin Dilaw, nagsawa ka na ba sa paglalaro? Paano ito nangyari? Silanggang sikreto. Ito ang naiwan ng nanay ni Wanqing. Huwag mong hahayaang magtagumpay ang loko-lokong niya. Ano po, Lolo? Nakikita kong kakaibang yung balangkas. Isa kang bihirang-bihira na henyo sa martial arts. Gusto mo bang matuto? Nang napakalakas na kasanayan. Alam ko na. Nahenyo talaga ako. Mabuti. Tuturuan kita ng isang teknika po. Ang banal na palad ng Tathagata. Para matakot silang lahat sa'yo. Ang banal na palad ng Tathagata. Sino pa? Pamangkin. Sa huling round, talagang matatalo kayo. Isang round para sa buhay o kamatayan. Ang huling round. Ako. Sino ang nagsabing natalo na kami? Nandito pa ako. Kami. Ikaw ba, tong matandang butot balat, kaya mang tumanggap ng isang palad? Karapat dapat ba kayo? Kapag ako na ang kumilos, suntukin mo yung pangit. Ang apo kong ito ay sapat na. Isang round para sa buhay o kamatayan. Sa huling round na ito, pinapalaban ninyo ang isang 7 taong gulang na bata. Wanqing, kung gusto mong ibigay ang sekta sa iyong tiyuhin, dapat sabihin mo ng diretsyo. Bakit mo pa ipapadala ang anak mo para mamatay? Wala kang magandang sasabihin. Hindi niya kayang salagin ang isang atik ng apo ko. Ang buhay. Siya ang pang-10 sa ranggo ng langit. Ang mabangis na Buhangin Dilaw. Nababaliw ka ba? Isusubo mo si Yuet? Lolo, kaya ko ba? Apo, alisin mo yung ba. Talagang kaya mo. Gamitin mo ang itinuro ko sa'yo, ang banal na palad ng Tathagata. Suntukin mo sila. Madali lang yan. Yuet, tumaba ka! Hindi mo kain salunin si Buhangin Dilaw. Anak, huwag kang mag-alala. Ako ang nagturo kay Yurt. Kahit na, ang pang-10 malaking yan. O kahit ang una sa ranggo ng langit, hindi pa rin siya kalaban. Ang buhay. Wala ka namang alam sa martial arts. Ipinapadala mo lang si UR para mamatay. Apo, gamitin mo na. Ang banal na palad ng Tathagata.
Tumayo ng isang paa. Tama na! Hindi ba sapat na ang ginawa mo sa akin? Gagawan mo pa ng masama ang anak ko? Pang Wanqing, kung ayaw mong sumuko, papaniwalaan kitang mawala ng sarili mong anak. Buhanging Dilaw, Apo, ngayon na. Hala, sabi ko na nga ba, isang babae lang. Paano niya matatalo ang isang master ng ranggo ng langit? baba ka! Baba ka nga! Hala, Ha? You were. Fang Wanqing, ganito ang kahihinatan ng paglaban sa akin. Ito ay dahil sa inyong pamilya, sa inyong sariling kasalanan. Ako ba ang may kasalanan? Ikaw ang pumatay kay Yuer! Ikaw ang sumira sa buong silangang sikreto! Nung 15 taon na ang nakalipas, iniwan mo ako. Ngayon, gusto mo namang patayin si Yuer! Paano ako nagkaroon ng isang amang tulad mo? Ibalik mo sa akin si Yuer! Wanqing, huwag kang magpanik. Nasa kontrol ng iyong tatay ang lahat. Hindi ba? Natalo kayo. Akin na ang silangang sikreto. Sinong nagsabing natalo kami? Ha? Ang lakas ng pressure na ito. Maari kaya ito ang alamat ng isang palad na bumabagsak mula sa langit. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Kayang yenigin ng langit at lupa. Ibig sabihin ba, ito na kaya ang banal na palad ng Tathagata? Walang kwentang kalbo. Paano ka nagkaroon ng ganyang kagaling sa martial arts? Gago ka! Yan pa lang, magaling na. Yung mga ganyang klaseng martial arts techniques. Ako, matandang lalaki. May alam akong 72 klase. Nabigla ka, no? Sabi ko sa inyo, malakas ang lolo ko. Ayaw niyo maniwala? Munting babae. Ngayon, seryoso na ako. Gagawin kitang mamatay ng walang libingan. Apo, suntukin mo ang pangit na yun sa bukal ng Yin Mound at punto ng pantusok sa puso. Nagtatakot mo ako. Pinagtatakot mo ako! Papatayin kita! Sige. Magaling ang suntok. Ang teknik na buhangin dilaw na nagiging buwaya. Walang makakalampas. Pero nakita niya agad ang kahinaan nito. Ang martial arts ni Fang Buhui ay napakalalim na pala hanggang sa ganitong antas. Matandang walang kwentang asawa ng anak na babae. Titiyakin kong hindi ka na makakapagsalita. Ang mga bagay na tinuro ng isang walang kwenta. Paano matatalo ang isang master ng ranggo ng langit? Buhangin dilaw. Dapat kang manalo. Hindi pwedeng matalo. Kung hindi, pagdudusahan mo. Apo, gamitin mo agad ang itinuro sa iyo ng lolo mo, ang ikalawang anyo ng banal na palad ng Tathagata. Ikalawang anyo ng banal na palad ng Tathagata. Liwanag ni Buddha ay sumisikat sa lahat ng dakop. Totoo pala ang banal na palad ng Tathagata na ito. Paano posible yun? Tuan Shanglin. Talo ka. Tanggapin mo na. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na sa samahang ito. Sabi na sa iyo ng matanda eh. Kaya kitang talunin, gamit ang isang kamay lang. Anak, ayaw mo pang sumuko? Ang galang ng lolo. Huwag kang matakot. Nandito ako para labanan ang masasama. Huwag ninyong subukang apihin ang nanay ko. Panginoon, kaya ako pang lumaban. Ni hindi mo pa kayang talunin ng isang maliit na babae. Walang kwenta! Kamay ng 1,000 gagamba at 100 lason. Nag-aral pala ng masamang sining si Duan Shangli.
Yue, umuwi ka muna. Ako na ang bahala sa kanya. Juan Shanglin, napakagaling mo sa martial arts. Pero inaapi mo ang isang 7 taong gulang na babae. Wala ka bang hiya? Halika rito, Yue. Magaling ang laban mo. Pamangking babae. Kung sasali ka, hindi na ako magpapakumbaba. Ibigay mo sa akin ang bagay na yon. Ayon sa batas ng Pamilya Duan, ang kasunduan sa buhay at kamatayan kapag sinimulan na, walang pakialamanan kung mabuhay o mamatay. Sa oras na yon, kahit na sumuko ka, huli na ang lahat. Ako, si Fang Wanqing ay handang mamatay kaysa ibigay ang silangang sikreto. Mabuti. May daan patungo sa langit, ngunit ayaw mong tahakin, kaya't bibigyan kita ng kamatayan. Ang teknikang ito na masama, ang kamay ng libong gagamba at sandaang lason, talagang nakamamatay ang lason ko. Mas malakas pa sa braso ng buwaya. Ako! Delikadong pinuno ngayon. Pamangking babae, hindi mo ako kayang talunin. Ibigay mo agad ang gintong selyo ng pinuno. Sumuko ka na lang. Panaginip lang yan! Ang silangang sikreto ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Hindi ko ito kailanman ibibigay sa iba. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang iyong tiyo. Mommy! Wanqing! Sugurin mo ang kanyang punto ng pintuan ng utak. Huwag mo hayaang hawakan kanya ng tuloy-tuloy. Matandang kalbo! Kapag nakuha ko na ang silangang sikreto, talagang gagamit ako ng tali ng aso para kapusin ka at gawing bantay ng pinto. Pamangking babae, dahil dugo ka ng Pamilya Duan, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon na sumuko. Huwag kang umasa! Walang utang na loob na puta! Mamatay ka na lang! Naku! Pumasok na ang lason sa balat at laman. Hindi magtatagal, papasok ang lason sa mga internal na organo at puputok ang katawan ng pinuno. Wanqing! Sumuko ka. Ibigay ang gintong selyo ng pinuno. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Imposible! Ang silangang sikreto ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Ipagtatanggol ko ang aking tahanan. Ipagtatanggol ko ang aking pamilya. Anak, Pamangkin, talagang ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan katapang. Nakakatuwa. Habang may hininga pa ako, hindi ko ibibigay ang silangang sikreto. Sisang hamak na tulad mo. Tama na ang laban, Lolo. Mamamatay ang puno ng samahan kung magpapatuloy pa. Lolo, Hindi ba't napakagaling mo? Gamitin mo na ang banal na palad ng katagata. Lolo, ano pang iniisip mo? Sige na. Fang Buhui, napakalakas talaga ng kasanayan mo. Kapag gumawa ka ng aksyon, makakapatay ka. Hanggat maaari, huwag kang gumawa ng aksyon. Ano ba ang dapat kong gawin? Isuko mo ang gintong selyo. Ang silangang sikreto ay ang kanlungan na iniwan sa akin ng aking ina. Ito ang alaala ng aming pamilya. Kahit mamatay ako, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Palang pala nitong mga nakaraang taon, iniisip pa rin ako ng aking anak. Kasalanan kong lahat. Huli ng pag-uwi ko, kaya siya nagdusa ng ganito. Mommy! Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Balak ko sanang iwanan ang buhay mo, pero pinipilit mong isipin ang mga walang kwentang magulang mo. Si Fang Buhui ay wala namang iba kundi isang walang kwentang manugang na lalaki. Isa lang siyang asong alaga ng Pamilya Duan. Umalis siya ng baliw sa loob ng 15 taon. Nang bumalik siya, asong nasa ilalim pa rin na aking mga paa. Lolo, kilos na! Akala nila aso ka, kahit manugang ka lang. Pero, dapat may pagkalalaki ka. Patayin mo siya.
Lolo, huwag mo akong ipahiya. Huwag mong ipahiya ang puno ng samahan. Naalala mo pa ba si Jose, ang walang kwentang asawa mo? Dahil sa paghabol sa isang dakilang martial arts, naging sagabal siya. Pinatay ko siya ng buhay at itinapon para pakainin sa aso. Ang sakit-sakit ng sigaw niya. Gusto mo bang makita kung paano mamamatay ang matandang kalbong ito sa dalawang madaling panahon? Tuan Shanglin, hayop ka! Kahit mamatay ako, hindi ko nahahayaang saktan mo ang aking pamilya. Yamang ayaw mong isuko ang gintong selyo. Pipira-pirasuhin ko ang isang mong kamay. Anak, Nanay! Masamang tao! Bitawan mo ang nanay ko! Lolo. Bakit hindi ka pa kumilos? Hindi ba't ikaw ang dakilang master? Kumilos ka na! Kumilos ka na. Lolo, ano ba talaga ang iniisip mo? Tititigan mo lang ba? Ang pinuno na mamatay. Bakit hindi ka kumilos? Dakilang master? Sa paningin ko, ang walang kwenta lang siya. Ang kanyang banal na palad ng tatagata at ang aking kamay ng libong gagamba at sandaang lason. Ay pantay lang. Walang paraan para talunin ako. Paano ang nanay ko? Ayaw ni UR na mamatay ang nanay niya. Kung sumuko ka na lang sana, hindi mo na dinaanan ng hirap na ito. Naghanap ka lang ng hirap. Pamangkin, sa labanang ito, walang bawian ng buhay. Kaya ibigay mo na lang ang gintong selyo ng pinuno para mabuhay ka pa. Gusto mo bang ialay ang buhay mo para lang sa silangang sikreto? Pinuno, sumuko na tayo! Huwag nang lumaban. Pinuno, ibigay mo na sa kanya ang gintong selyo ng pinuno. Ibigay mo na. Huwag kang lumaban. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay. E di mamatay ka. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang anak ko? Wanching. Wanching, ayos ka lang ba? Pangbuhay, hindi mo sila kayang talunin. Ito ay usapin ng aming silangang sikreto. Wala itong kinalaman sa'yo. Umalis ka na! Umalis ka! Hindi ako aalis. Wala na akong ina at asawa. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Hindi ako aalis. Wanching, huwag kang matakot. 15 taon na ang nakalipas. Hindi ako nandoon upang protektahan ka. Ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Matandang kalbong mong hayop. Sa wakas, lumabas ka na sa pagkukubli. At naglakas loob kang lumitaw. Oo nga. Ngayon, narito ako upang gawin kang isang hayop na nagkukubli. Wanching! Pigilan mo, anak. Ang gulo! Wanching! Juan, alagaan mo ang Pangulo. Ang paghihiganti ng aming pamilya. Fang, ako ang mapabayad. Wala! Nakalason at walang malayang pangulo. Ang laban ng hanggang kamatayan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Fang Buhui, ang lakas ng iyong kapangyarihan ay napakataas. Kapag nag-aksyon ka, makakapatay ka. Hanggat maaari, huwag kang gumawa ng aksyon. Huwag kang gumawa ng aksyon. Diyos, Sa loob ng maraming taon, nagpraktis ako ng mahiwagang kapangyarihan upang magkaroon lamang ng kakayahan na protektahan ng mga nangangailangan ng proteksyon. Pero ngayon, ang aking pamilya ay naggarusa. At wala akong magawa. Ang pagpraktis ko sa mga mahiwagang kapangyarihan ito, anong silbi? Naunawaan mo na ang dakilang daan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Amituofo. Ang walang kwentang manugang na lalaki na ito, nagsimula ulit ng kanyang kalokohan. Tuan Shanglin. Sa loob ng 15 taon, sinaktan mo ang aking anak at hindi mo inalintana ang relasyon. Ang utang na ito, ako, ang matandang lalaki, ay babayaran ko ito sa iyo ngayon. Sige, mamatay ka na!
Palad ng dakilang lakas ng Vajra! Palad ng dakilang lakas ng Vajra! Halad ng dakilang lakas ng Vajra! Palad ng dakilang lakas ng Vajra! Palad ng dakilang lakas ng Vajra! Imposible. Walang kwentang kalbo. Paano ka naging ganito kagaling? Oy, bayaw. Bayaw. Dati, biro lang yun lahat. Biro lang. Oh, Biro lang pala. Inapi mo ang anak kong babae. 15 taon ng pag-isa at paghihirap. Biro lang din yun? Ha? Pinirmahan mo siya ng waiver na pampatay. Biro lang din yun? Inagaw mo ang teritoryo niya. Biro lang din yun? Nilason mo siya. Biro lang din yun? Ha? Mahilig ka pala magbiruan, no? Aha! Ang buhok! Ikaw pala ang tunay na kalbo! Loko ka. Fang Buhui. Changman, nagising ka na rin. Mami, nagising ka na rin. 3 araw at gabi kang natulog. Natakot talaga ako, 3 araw at gabi. Oo nga. Nasaan si Fang Buhui? Kumusta na kayo? Huwag kang mag-alala. Ayos na ayos kami. Ayos na ayos din si Lolo. Hohoho! Nasa labas siya, umiinom. Nasaan si Duan Shanglin? Tuan Sanglin. Narinig ko, sinugatan siya ng isang misteryosong dalubhasa. Ngayon, naghahanap siya ng dalubhasa para ipaayos ang buto niya. Isang... Yung kumikislap-kislap na bituin. Ikaw ba yun? Hindi ako pinapatawad ng anak kong babae. Anong dapat kong gawin? Matutulungan mo ba ako? Isa siyang misteryosong dalubhasa. Pero hindi ikaw. Mabuti na rin. Kung gusto mong magtagumpay sa harap ng iba, kailangan mong magtiis ng lubos sa likod nila. Lahat, tibayan nyo ang loob nyo. Huwag kayong tatamad-tamad. Itaas ninyo ang mga kamay ninyo. Anong ginagawa mo? Nandito na ang anak ko. Tinuturuan kami ni Lolo ng martial arts. Sabi niya, ito ang daan para maging pinakamalakas sa buong mundo. Pero Lolo, ano bang silbi ng pagsasanay na ito? Are? Are, hindi na kaya. Hindi na talaga. Hindi ko na kayang magtiis. Lolo. Mas mabuti pang turuan mo kami ng banal na palad ng tatagata ni ate. 10 minuto lang. Hindi mo pa matiis. Gusto mo pa bang maging pinakamalakas sa buong mundo? Ayoko na. Ayoko na. Anong klaseng martial arts pa ito? Fang Buhui, akala ko totoo ang pagsisisi mo at may pagunlad ka na. Hindi ko inaasahan na baliw ka pa rin. At hindi nagsisisi. Wanqing. Maniwala ka sa tatay mo. Sa darating na ranggo ng langit. Kung susundin lang nila ang pamamaraan ko, ang mga estudyante ng silangang sikreto ay tsak na magiging dalubhasa sa martial arts. Mabilis ang pag-unlad. Ano ba? Nagbibiro ka? Hindi mo nga matalo si Duan Shanglin. Ang silangang sikreto ay nakaligtas lang dahil sa misteryosong tao. Ako, ang itinuturo ko sa kanila ay banal na martial arts. Huwag kang magyabang. Alam mo ba na ang mga estudyante ng silangang sikreto sa mga nakaraang taon ay laging huli sa ranggo? Kung hindi dahil sa aking ina noon na nagbayad ng membership sa Alyansa ng Martial, matagal na sana tayong tinanggal ng Alyansa ng Martial. Tama nga. Lolo, laging huli ang silangang sikreto natin.
Ang bulwagan ng hangin at ulap naman ay laging nasa ranggo. Si Duan Shanglin, ako ang tumalo sa kanya. Kung sasabihin kong pangalawa ako sa buong mundo, walang magsasabing siya ang pinakamalakas. Nandito ka pa rin, nagmamalaki. Lolo, sabi ko, hindi yun ang merito natin. Huwag na nating ipagmalaki ang hindi naman atin. Aray. Sa panahon na yun, kapag nagsasabi ng totoo, wala nang naniniwala. Fang Buhui. Napansin ko, kahit magyabang ka, hindi ka natatakot masugatan ng dila, ano? Ang misteryosong taong yun ay napakalalim. Paano siya magiging katulad mo? Hoy, Wanqing. Kung ganun ang sasabihin mo, tayo anak. Kung madadala ko ang silangang sekreto sa unang ranggo ng langit, maaari mo bang tawagin ako sa harap ng lahat ng estudyante bilang iyong tatay? Sige, basta magawa mo ang sinasabi mo. Kahit 100 beses pa kitang tawagin, okay lang. Usapan na to. Isang salita, isang pangako. Isang salita, isang pangako. Basta dalhin mo kami, ang mga estudyante ng Silanggang Sikreto, sa pagkapanalo bilang pinakamagaling sa buong mundo. Kahit tawagin kitang, kahit ang posisyon ng pinuno, ibibigay ko sa'yo. Ay, ano ba yung pinuno-pinuno? Wala akong pakialam dyan. Basta tawagin mo lang akong Itay. Wanqing, pwede bang subukan mo ngayon na tawagin akong Itay? May problema! Pinuno! May problema. Anong nangyari na kababatang kapatid na lalaki? Kanina, nagra-round ako sa labas. May isang tao, nabigla na lang akong sinuntok. Sabi niya, dapat talaga tayong sumali sa oras na ito. Alas 9 si kanaintibuk kaarawan ni Duan Laoju ng pamilya Duan. Taos pusong inaanyayahan ang lahat ng miyembro ng alyansa ng martial at mga sektang martial arts na dumalo. Mukhang may masamang balak ang bisita. Kakapanalo ko lang sa bayaw ko. Paano siya magiging mabait bigla? Para anyayahan ako sa kaarawan ng lolo ng aking lola. At saka, malapit na ang paligsahan ng ranggo ng langit ng alyansa ng martial. Narinig ko na sa pagkakataong ito, bawat pamilya ay maaari lamang magpadala ng isang sektang martial arts upang lumaban. At magkakasamang sasali ang mga rehiyon ng Hilaga at Timog. Piging na mapanganib. Alagang isang piging na mapanganib. Hoy, Duet, gusto mo bang kumain ng mapanganib? Hindi, yung piging sa kaarawan. Gusto. Mabuti. Kalokohan! Fan Buhui! Bumalik ka rito! Narinig mo ba? Lolo, parang lumayo na si Lolo. Anong gagawin natin? Ano pa ba? Habulin natin. Hoy! Hoy! Anong ginagawa nyo? Para magbati ng kaarawan. Sabi. Huwag nang pumasok pa. Sino ba kayo? Ako si Fang Yuer. Ito ang lolo kong si Fang Buhui. Kung ayaw nyo na tawagin akong Fang Buhui, tawagin nyo na lang akong lolo. Okay lang din sa akin. Ang kapal ng mukha. Fang Yuer, Fang Buhui pa ang nalalaman. Ako pa si Fang Shiyu. Ako pa si Fong Pyonggu. May imbitasyon kami. Imbitasyon? Hindi na kailangan tingnan yan. Peke yan sigurado. Pakinggan niyo. Ngayon ay salusalo ng pamilya Duan. Eksakto. Mula itaas hanggang ibaba, ang mga kilala at importante ay narito na. Mga tulad ninyong walang kwenta. Ano pang pinapasok nyo? Gusto nyo bang mamatay? Umalis na kayo! Hoy! 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 Ay! 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 Binata, magbigay ka ng respeto, okay? Kanina kinain mo ang tae. Puno ng basura ang sinasabi mo. Alam mo ba ang paggalang sa matanda at pagmamahal sa bata? Kailangan mo ba? Naturuan ko kayo, Lolo. Anong nangyari? Maingay at magulo. Hoy! Hindi ba ito ang loko na umalis at nagpakasal na walang kwenta Fang Buhui? Ang inimbitahan namin ay ang pamilya Duan. Ikaw, isang asawa na dumaan. Karapat dapat ka ba na dumalo? Hindi ba ikaw ay nandito para humingi ng pagkain? Ay, Duan Laogo. Matagal na tayong hindi nagkita. Ako galing mong alipin na aso ay hindi nagbago. Ganito pa rin ang pagtingin mo sa tao na parang aso. Tao! Opo.
Bigyan mo ng pagkain ng plato ng aso. Ipasa mo dito. Huwag mong hayaan ang dating asawa na Ginoo na mamatay sa gutom. Opo. Sige. Ito ay ibinigay ng matanda sa'yo. Kain mo. Ay, ito ay ang bisita ay sumunod sa host. Kung kakain, dapat ang host mo ay unang kumain. Hoy! Masarap kainin. Lolo, parang aso siya. Alisin ang parang. Aso siya. Fang buhul. Sige, atake! Tumigil kayong lahat! Matandang lolo. Lolo Duan. Ninuno. Oh. Anong ginagawa ninyo? Sa ikanabayo kong kaarawan, nandito kayo para magpatawa? Mga pasaway kayo lahat! Wanching, pasok ka na agad. Naghihintay lahat sa'yo. Ikaw, pasok ka na! Sir? Ano ba yung bagong natutunan mo? Moves sa martial arts? Utang ina. Huwag kang magpakipot sa akin. Sir, ano ba sa'yo? Nagmamalasakit lang ako. Ikaw pa. Sa magandang araw na ito, ganito pa ang ugali mo. Putang ina. Kuya. Ipaglaban mo ako. Huwag kang mag-alala, pare. Sa ngayon, perpekto na ang martial arts ko, sinasaktan ka na. Hindi ko sila palalampas. Isang asawa na nakikisama at isang mahinang babae, naglakas loob pa silang makipag-agawan sa bulwagan ng hangin at tula para sa karapatan sa North-South Penguins. At sinaktan ng kapatid ko, papahirapan ko sila. Lolo, ipinagkaloob po ni Duanhe sa inyo ang isang bote ng banal na nectar at isang pares ng unan ng mainit na jade. Naway kayo pang matanda ay maging mapayapa at maayos ang lahat at magkaroon ng kasaganaan at mahabang buhay. Ay, pamangking babae. Bakit hindi ko pa nakikita ang regalo ninyo? Hindi kaya ikaw at itong tatay mong kalbo ay wala talagang dala? Punong guro, ano ba ang dala namin? Naiwan sa pagmamadali namin sa pag-alis. Itong si Fang Buhui, isang baliw na nagpapare. At itong si Fang Wanching, nakakandado na nga sa isang sirang sekta. Isang grupo. Wala man lang kayang magandang regalong maihandog. Sa tingin ko, nandito lang sila para makikain ng libre. Lolo, sa tuhod. Sa totoo lang, kami... Sino ang nagsabing wala kaming regalo? Ha? Hoy. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kahanga-hanga. Isang bungkos ng kalawang na bakal. Anong lakas ng loob mong ilabas yan? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Matandang kalbo. Buhoy. Wanching, alam ko mahirap lang kayo, pero hindi naman pwedeng ganito ang gawin mo sa akin. Fang Buhui, hindi ito ang lugar para magkalokohan ka. Bilis, ikuha mo na yung kalat mo.
Nakakaya ka! Lolo, tigilan mo na yan. Mga tanga, tingnan ninyong mabuti. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang espada ng Xuanyuan. Kalokohan. Ang espada ng Xuanyuan ay kayang pumutol ng ginto at apot. At kayang durugin ang anumang proteksyon. Ang hawak mo ay isang bagay na mas maliit pa sa laruan. Niloloko mo ba kami? Apo, tingnan mo yung itsura mong parang hindi nakakita ng mundo. Sabi ko na nga ba, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kaya dapat hindi ito pangkaraniwan. Tama na. Pangbuhui. Talagang hindi ko alam kung paano ka nagustuhan ni Nishang. Hindi ka lang karapat-dapat sa kanya. Mahina ka pa sa martial arts. Ngayon, naglakas ka pang magsinungaling sa harap ng lolo. Mga tauhan, palayasin ninyo siya. Huwag mong paalisin ang lolo ko. Masamang tao. Ganito ba ang pagtanggap ninyo sa bisita? Lolo, mga tiyo, mga tito, ang aming silangang sikreto ay hindi asong pwedeng utusan ng basta-basta at itaboy ng walang dahilan. Hindi naman namin sinabing aso kayo. Kayo. Mas masahol pa kayo sa aso. Ikaw! Juan Shanghai. Tama na. Lolo, natatakot lang po ako na madaya kayo. Itong walang kwentang manugang. Pumunta rito sa pamilya Duan para makiangkas lang sa pagkain at inumin. Ayos lang sana. Pero nangahas pa siyang mandaya sa inyo. Kaya nga po ako, nagbibigay lang ng leksyon sa kanya para sa inyo. Lolo, tama si Bunso. Puro asinungalingan ang sinasabi ni Pangbuhui. Ito ay handaan ng aming pamilya Duan. Wala siyang karapatang sumalit. Lumabas ka! Labas, sis! Labas, labas! Akala niya ba basta-basta na lang akong lalabas? May kasabihan. Madaling mag-imbita ng Diyos. Mahirap paalisin. Kung gusto ninyo akong paalisin, kailangan ninyo akong pagsimikapan. Fang Buhui, pwedeng tumigil ka na sa kalokohan mo kung hindi ka nahihiya. Nahihiya ako para sa'yo. Nolo, kung mapatunayan ko ng espada ng Xuanyuan na hawak ko ay tunay, anong gagawin ninyong mga po? Ay naku. Sa tingin ko, nagpapanggap ka lang. Huwag kang magpanggap. Umalis ka na. Parang pala ka sa balon. Mahaba ang buhok, maikli ang pangkunawa. Ayaw ko nang kausapin ka. Hindi, Fang Buhui. Sino ang pinariringgan mo? Espada ng Xuanyuan. Kung espada ng Xuanyuan rito, ipakita mo sa lahat. Kung hindi mo kaya, lumayas ka sa hilagang rehiyon. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ng aming pamilya Duan. May lakas ka ba ng loob o wala? Sige, paano kung ikaw ang matalo? Luluhod ka sa harap ko at 3 beses na magmamakaawa. Sasabihin mo ng 3 beses, nagkamali ako. Kaya mo ba? Siyempre, kaya ako. Tutuparin kong sinabi ko. Hindi kita kayang talunin. Pero mas malawak ang kaalaman ko kaysa sayo. Hindi ito ang pinakamataas na espada ng Xuanyuan. Bilisan mo! Bilisan mo! Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung ano talaga ang espada ng Xuanyuan. Isang laruan lang ng bata. Gusto mong lokohin ng matalas ko mga mata? Fang Buhui, kapag pinalayas na kita sa hilaga, maghahanap ako ng mga mamamatay tao para patayin ka, para maghigante sa paghamak mo sa akin. Alam ko na yan. Nagpapanggap ka. Isang espada na hindi maibunot kahit isa. Espada ng Xuanyuan pa. Sa tingin ko, isa lang ito. Basag na laruan ng mga bata. Fang Buhui. Paglipas ng mga taon, nagpapaikot-ikot ka pa. Gago! Nung una, hindi dapat sumang-ayon. Ni siya nga ikakasal sa'yo. Ikaw talaga. Napigo ako ng sobra. Si Fang Buhui ito. Bakit pa kayo nagsisinungaling dito? Nag-aaksaya ng oras ng lahat. Talagang isa lang ito. Matandang kalbo na nagsisinungaling.
Fang Buhui, magpakumbaba ka na. Talagang gusto mo bang mapalayas? Saka mo lang magiging masaya? Tawagin ang mga tao. Palayasin siya. Sandali. Hindi pa ako nagsisimula. Anong minamadali ninyo? Nagmamadali para muling mabuhay? Fang Buhui, ano ang gusto mong gawin? Hindi ba ikaw ay nagalit dahil nahihiya? Gusto mong saktan ng lolo ko? Naalala ko lang bigla. Na yan ay kaarawan ng lolo. Dapat hayaan ng lolo na personal na ibunot ang espada ng Xuan Yuan. Matagal ang buhay ng lolo. Masagana ang buhay ng lolo. At hindi mo ba sinasabi? Kapag naibunot ng lolo ang ito, basag na laruan. Ito ay magiging espada ng Xuan Yuan. Fang Buhui, ang espada ng Xuan Yuan ay nakakaputol ng ginto at nakakapatay ng apoy. Kahit na ibunot. Kung hindi magagawa, walang silbi din. Umaba. 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 Paano kaya yon? Hindi ba yan lang yung kalawangin? Nakakakita ba ako ng tama? Parang bula ang pagputol sa bakal. Sumasabog ang lakas ng espada. Ang espada ng Xuan Yuan na ito! Imposible. Hindi ito maaari. Paano ito nangyari? Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos yan. Kapatid! Matandang kalbo, ikaw. Siguradong dahil sa masasamang gawain mo. Napakarami na kasi. Kaya hindi na makatiis ang espada ng Xuan Yuan. Gago ka! Hindi ka na naman magdadahilan, no? Siyempre hindi. Paumanhin. Pasensya na. Sorry. Ininsulto mo ang aking kapatid. Fang Buhui, maghintay ka! Sige, hanggang dito na lang ito. Si Buhui at ang silang sikreto, masaya ako sa regalong ibinigay nila sa akin. Basta masaya ka na, Lolo. Fang Buhui, yung espada niyon, saan mo nakuha? Ang espada ni Fang Buhui, saan mo nakuha yan? Sekreto. Magsisimula na ang handaan. Sandali lang. Ayon sa tradisyon ng pamilya Duan, sa kaarawan ng matanda, lahat ng kamag-anak ay dapat magpaligsahan sa pagbibigay ng regalo. Saka lang sila makakasalo sa handaan. Bakit? Takot kayo makipagpaligsahan? Duan Shanghai! Ang dami mong sinasabi. Kahit sa pagkain, hindi tayo mapayapa. Ang kuripot naman ng inyong pamilya. Fang Buhui. Anong silbi ng magaling magsalita? Nandito tayo para batiin ang lolo. Wala ka bang kahit konting pagpapahalaga? Sige. Paligsahan na! Gawin natin itong North-South Yambang Competition bilang pusta ang karapatang sumali. Kapag natalo kayo, aalis kayo sa paligsahan. Kami mula sa bulwagan ng hangin at ulap, ang kumakatawan sa buong pamilya Duan, ang sasali sa tiyak. Pustahan sa kwalifikasyon ng Tianbang. Nakapusta na yun. Ang tagapagmanaan ng pamilya Duan ay pipili. Malaking pustahan ito. Sino ang nagpahintulot sa iyo na sumang-ayon? Fang Buhui, ang aming silangang sikreto. Paano natin makakalaban ang kanilang grupo? Wanjing, may ama na ang pinakamahusay sa buong mundo. Tiyak na mananalo. Huwag kang mag-alala. Nagpapanggap kang misteryosong eksperto na humaling ka pa sa pagpapanggap. Paano magiging eksperto ang tulad mo? Paano? Nagsisi na? Kung nagsisi, dumaan ka sa aking mga hita, tawagin mo ako ng matanda. Hey! Anak ng pagong! Karapat dapat ka ba? Ang babae, makipagpustahan sa kanya. Wanjing, ang ama ay maraming paraan para manalo sa kanya. Bukod pa, kung hindi tayo sumang-ayon, makakalabas tayo ng buo.
Kahit na, magpatuloy tayo at magmasid. Huwag lang tayo malubang matalo. Ang silangang sikreto ko ay makikipagkumpitensya sa inyo. Anong sinasabi mong paligsahan? Ano ba talaga ang paligsahan? Hindi naman itong bola ang paglalabanan, di ba? Ito'y binhi ng 1,000 bakal na swan na dinala ng aking nakababatang kapatid mula sa timog. Pamangking babae, dati, lagi na lang pagtitira sa arko o labanan ng lakas ang paligsahan. Nagsasawa na kami. Ngayon, dahil ka 90 kaarawan ng matandang Panginoon, gagawin nating pusta ang bini ng 1,000 bakal na swan na ito. Ang sino mang makakapagbuhat sa bining, bakal at mapapamulaklak ito. Siyang panalo. Ang bini ng 1,000 bakal na ito ay gawa sa 1,000 hibla ng bakal na swan. Bawat hibla ay mabigat na parang libu-libong kaban. Pag pamulaklak pa kaya nito, huwag nang pag-usapan. Papamulaklak ang bakal na suwan? Kaya nyo ba? Ha? Mamulaklak ang binhi ng 1,000 bakal? Ang inyong bulwagan ng hangin at ulap. Ang loob na lakas ang susubukan ninyo. Sa ating kakayahan, Walang problema. Pamangking babae, takot na kayong sumabak? Kung takot kayong sumabak, magpasuko na kayo agad. Huwag na rin kayong sumali sa paligsahan ng ranggo ng langit. Sayang lang ang pagod. Tio, hindi pa nagsisimula ang laban. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Pamangking babae, ang hihina ninyo. Kayo nang mauna. Kayo ang mahina! Wanching, mahina ba talaga tayo? Ha? Kung kami ang mauna, edi kami ang mauna. Pasensya na. Ang yabang mo! Ngayon, gusto ko makita kung paano kayo mapapahiya mga taga-silangang si Kripa. Ako na ang mauna. Siguradong hindi niya kaya. Humaba ka na! Paano nangyari yun? Itong bakal na ito, mas mabigat pa sa buwan. Hindi talaga maiangat. Nakakahiya talaga. Hindi man lang ito nagalaw. Ganyan lang ba ang kayang gawin ng inyong silangang sikreto? Wala silang kwentang kasanayan. Tingnan ninyo kung paano namin ito gagawin. Tuansya. Sige na. Tingnan mo to. Ang mga estudyante ng aming bulwagan ng hangin at ulap ay mga tunay na anak ng pamilya Duan. Ang kinakatawan, ang pinakamahuhusay ng pamilya Duan. Hindi basta-basta, mga walang kwentang tao ang makakapantay sa kanila. Sige. Duanhe, kanina mo sinabing ito ra ang pinakamahuhusay ng buluwagan ninyo ng hangin at ulap. Ganito lang pala. Walang kwenta. Ako na. Sige.
Ganyan lang ang kaya mo? Nakakahiya ka pa bang umakyat dyan? Ano ang ginagawa mo? Pwede ba mag-ingat ka? 100 milyong piso ang halaga niyan. Ang binili ko! Kung hindi lang dahil sa mesa na ito, lagawa sa Swanti, nasira ng punla. Kayang-kaya niyo bang bayaran yan? Weh, Anong Swantie? Sa tingin ko, kalat na bakal at tanso lang yan. Madali lang magsalita. Kung magaling ka, ikaw na ang umakyat. Binibigyan ko lang ng pagkakataon ng mga kabataan na magsanay. Kung ako ang aakyat, matatapos na agad ang paligsahan. Ang dali-dali mo talaga magsalita. Walang kwenta. Di ayat! Tigilan mo ang kayabangan! Oy, tama na yan, Fang Buhui. Huwag ka nang magyabang. Kung madulas ka at pagtawanan, maliit na bagay yan. Matanda ka na. Kung mabali buto mo, lugi ka. Pare, Wanxing, anak kong mahal. Huwag mo namang laging binabawasan ang lakas ng loob ko at pinapalakas ang loob ng iba. Maniwala ka naman sa akin, Nansan. Tuanlen. Ikaw na. Tandaan mo, Ang bulwagan ng hangin at ulap ay hindi nag-aalaga ng mga walang kwenta at lalong hindi ito bahay ampunan. Kapag natalo ka, mag-ingat ka. Kukunin ko ang buhay mo. Opo. Kaya mo yan. Sige. Dayot, gamitin mo ang iyong lakas para pamukawin ang bakal na puno upang mamulaklak. Walang kwenta! Ang sinasabi mong pamumulaklak ay ang pagsabog ng ulo pala. Huwag kang magmalaki dito. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti kung paano pamukawin ang bakal na puno upang mamulaklak. Tama. Isang grupo ng mga walang kwenta. Karapat-dapat bang kumatawan sa pamilya Duan para sumali sa Tianbang paligsahan? Pero wala naman kayong pag-asa mula pa sa simula. Ako na. Kung magagawa ko ito, mga tiyo, kayo lahat, ay dapat humingi ng tawad sa aming silangang sikreto. Humihingi ng tawad. Isang mahinang babae lamang, si Fang Wanqing. Hindi talaga pwede to. Naghahanap pa lang ng problema sa sarili niya. Pamangking babae. Ang ganda ng mga salita mo. Pero pagdating ng panahon, magmumukha kang tanga. Huwag kang umiyak ha. Mommy?
Hindi ka ba natakot? Fang Buhui. Naku, babae kang babae. Ang mabigat na trabaho nito. Hayaan mo na lang si tatay ang gumawa. Magpahinga ka na. Mami, kayang-kaya yan ni Lolo. Naniniwala si Yuer sa kanya. Yuer, hindi maganda ang bulag na pagsamba. Ang lolo mo, iniisip pa ring magpanggap na siya ang bihasang mandirigmang nagligtas sa ating sekta. Fang Buhui, nakakagulat na kaya mo. Madaling buhatin ang punla ng Tianshuan. Itinatago mo pa lang yung tunay na lakas. Nico, hindi mo ba sinabing mabigat ito ng libu-libong kaban? Paano niya ito nabubuhat ng napakadali? Hindi ko rin alam, kuya. Are, medyo pagod na nga ako. Nandaya siya! Sigurado nandaya sila. Fang Buhui, kung kaya mo itong buhatin, may konting kakayahan ka nga. Pero kung tunay kang magaling, kapagbukihin mang swante, hindi mo magagawa yan. Papagbukin ng swante? Sige. Kahit na kaya niyang buhatin yan, imposible pa rin na magpapabulaklak ng bakal. Duan Shanghai, Duan He, Duan Xiangling. Paano kung ako ang manalo? Kailangan ninyong tatlong lumuhod sa harap ko at mag-sorry. At saka, ang bulwagan ng hangin at ulap ay magiging alipin ng aming silangang sikreto. Parang asong maglilingkod sa amin. Isa pa, habang nagalaban kami. Kailangan ninyong maging parang tutang sunod-sunuran sa likuran namin bilang mga tauhan. Panaginip yan! Ha? Paano kung hindi mo magawa? Siyempre, baliktad ang mangyayari. Pero, ang posibilidad noon ay halos wala. Dahil ang lolo mo, walang hindi kayang gawin. Sige, ikaw na. Sige, ako na. Ano bang kayang gawin mo tang yabang mo? Ang huling taong nagpabulaklak ng bakal na yan ay nabuhay 100 taon na ang nakalipas. Siya ang henyo mula sa Hilaga, ang pinakamagaling sa buong mundo. Si Fang Buhay, isang kalbo. Paano siya magkatagumpay? Anong hindi mo magagawa? Ganun lang. Siguro matanda ako. Nagkamali ako ng tingin. Fang Buhui. Pakitang tao lang. Hindi pwede to. Ang punda ng bakal na itim ay talagang namulaklak. Imposible. Si Fang Buhui, isang walang kwenta. Paano niya nagawa yon?
Hoy, bakit ka tumatakbo? Boss, nagliyab ang buhok mo. Napatay na. Ay, napatay na. Ay, ang magandang buhok ko. Ipinahahayag ko na, ang nagwagi ay. Sandali lang. Sandali lang. Tito, ano na naman ang gusto mong gawin? Hindi pa tapos ang laban. Oh, matandang walang hiya ka! Binabaliw wala mo ang usapan. Shanghai, hindi mo tinutupad ang pangako. Hindi ito aral ng pamilya Duan. Kayong mga sinungaling. Masamang tiyuhin. Baligtad ka, Tito. Talagang kahanga-hanga. Fang Buhui, kinaliit kita. Matandang kalbo. Noon, nag-bloom ang bakal. Salamat sa mga estudyante. Sa lakas nila noon. Ikaw lang mag-isa, hindi mo magagawa. Hala. Sa harap ng lahat na estudyante, ganitong kahayupan, kaya mong sabihin. Ibig mong sabihin, pinag-aalinlanganan mo ang kakayahan ko? Oo, pinag-aalinlanganan ko ang kakayahan mo. Ngayon, lalabanan kita. Susukuan mo talaga ako. Aray, sabihin mong lalabanan mo ako. Lalabanan na lang kita. Paano kung ayaw kitang kalabanin? Tito, gusto mo ba talagang patayin kami? Birthday ng lolo mo ngayon. May lakas ng loob kang gumawa ng gulo dito! Hoy! Kuya, ang biro ay hindi dapat basta-basta ginagawa. Kasi lahat kami ay nandito. Ayoko sana magkaroon ng dugo. Pero ako ang panganay ng pamilya Duan. Kung ang pamilya Duan ay mawawala dahil sa mga walang kwenta. Nolo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka rin magiging proud. Salot! Talagang salot! Lolo, bakit ka pa nagagalit? Paano ako makikipag-away sa'yo? Ang competition na yon ay pagitan ng Hilaga at Timog. Sino ang hindi gustong pag-isahin ang Hilaga at Timog? Gustong maging pinakamahusay. Dati, kayo ang silangang sikreto ang pumigil sa akin. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya Duan. Walang hiya ka. Ikaw, Walang hiya ka! dahil sa sobrang salita mo, deserve mo yan. Huling tanong ko, sasali o hindi? Sasali. Ngayon ako ay ituturo ko sa iyo kung paano maginta. Duan Shanghai, ngayong araw, paparusahan kita sa lahat ng ginawa mo ng 100 beses. Doble ang bayad! Pang Buhoy, alam kong magaling ka na sa martial arts na yon. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi mo matatalo ang kuya ko. Na-master na ng kuya ko ang pinakamataas na martial arts. Ikaw ay siguradong mamamatay. Fang Buhui, kahit hindi ko alam kanina kung sinadyang kumutok ang bakal o aksidente lang, pero hindi biro ang labanan. Manching, maniwala ka sa tatay mo ngayon. Nandito ang tatay mo. Kaya ako to. Fang Buhui! Matandang kalbo ka! Kaya mo? Kaya mo ang puwet mo. Fang Buhui. Isa ka lang walang kwentang live-in na asawa. Sa ganyang kakayahan mo, nangangarap ka pang sumali sa paligsahan ng Ranggo ng Langit. Sa tingin ko, magbiting ka na lang sa isang pansit. Huwag ka nang magpanggap. Kung masaktan ka mamaya, hindi kita aalagaan. Alagaan mo ako? Hindi mo kailangang alagaan ang tatay mo. Tatay mo ang mag-aalaga sa'yo. Fang Buhui. Bakit pa? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Maaring mamatay ka dito. Are. Nag-aalala sa akin ng anak ko. Ang saya-saya ko.
Kahit mamatay ako, kahit maging palaman ako ng Siupao, ako si Fang Buhui ay hindi magsisisi. Papatayin kita nang hindi ka magsisisi. Hoy, okay ka na? Kanina nung tinulungan mo akong patayin ng apoy, kuya. Gumaling agad ako. Ang galing talaga. Ng martial arts mo, kuya. Oo. Pamilya Duan ng Shanghai. Kung magsisisi ka ngayon, huli na ang lahat. Kung hindi, pananagutan mo ang lahat ng ginawa mo ngayong araw. Si Fang Buhui, nanggangarap ang talunin ng kuya natin. Mamaya, hindi mo alam. Kung paano ka mamamatay. Kalbo! Isa ka lang, asukal ng aming pamilya Duan. At nasa labas ka pa ng pinto. Gustong talunin na ho? Hindi uubra ang mga dayat pampalakas mo. Itay, ingat! The senior brother. Mukhang napakalupit ng taong yon. Kaya ni Lolo? Ay. Mahirap sabihin. Mukhang delikado. Matatalo na si Fang Buhui. Alam ko na. Ang walang kwentang manugang na ito, paano mananalo? Fang Buhui! Kung may lakas ka, huwag kang umiwas! Ha? Hindi mo papaiwasin si Lolo? Hindi ako iiwas. Hay, iiwas ako. Iwas? Iiwas. Lolo, patayin mo yung gago! Kahit anong pagpag ng pakpak ng manok na yan, hindi pa rin magiging phoenix. Pamangkin, ayaw mo pang sumuko? Huwag mong hintayin na sa huli, sa silangang sikreto. Ka na lang nakahiga, nanonood ng live ng Sky Ranking. Hindi ka na makapunta sa mismong lugar. Hahaha. Hala, anak. May lakas ka pa pala. Sayang naman, ako na Lolo ang nakaharap mo. Paano mo ako matatamaan? Hoy, tingnan mo. Kaya kitang matamaan. Hindi kita matamaan. Si Hanga pala. Siya talaga. Yung misteryosong ekspertong hinahanap ko. Lagi pa lang nasa tabi ko. Paano nangyari yun? Ang galing ng Lolo. Binugbog siya hanggang hindi na makakilos. Anak! Ngayon, iniinsulto mo ang silangang sikreto ko. Sinasaktan mo pa ang anak ko. Gusto kitang sabay-sabay nating pag-usapan ang lahat ng utang. Ya! Kuya. Amo ng pamilya. Yehey! Nanalo tayo! Ang galing mo, Lolo! Ang galing! Hindi mo kayang talunin. Lolo, talagang nanalo tayo! Viewer, kung sabi ni Lolo na mananalo tayo, mananalo tayo. Ano? Ano pang masasabi ninyo? Si Fang Buhui. Napakadali para sa kanyang talunin si Shanglin. Gaano ba talaga kagaling ang kanyang martial arts? Anong gusto mong gawin? Kuya! Fang Buhui! Ang lakas ng loob mong sirain ang kakayahan sa martial arts ng kuya ko. Kuya! Kapatid mo ang unang gumawa ng masama. Ginagawa ko lang sa kanya ang ginawa niya sa akin. Ang kapatid mo, ang gumagawa ng masama. Sa sarili ring kapahamakan, ang bagsak. Pinapayuhan kitang mag-ingat. Dahil tiyo ka ni Wanqing, pinapatawad kita at hindi ka papatayin. Tiyong lalaki, tiyong bata. Nanalo tayo! Wanqing. Dahil nanalo ang silangang sikreto, ikaw ang magre-representa sa pamilya Duan sa paligsahan ng Ranggo ng Langit.
Dapat ninyong dalhin ang pamilya Duan patungo sa una sa ranggo ng langit at maging pinuno ng martial arts world. Ito ang hangarin ng pamilya Duan. Oh. Hoy, dalhin mo ito. At kunin mo rin yung training rack. Dalhin mo rin itong emergency kit. Panggulo, pupunta tayo sa paligsahan. Hindi para lumipat ng bahay. Ito lang naman ang mga ito. Meron naman doon. Sanay na kasi ako. May koneksyon na ako sa mga gamit na to. Paano kung pagdating sa paligsahan, hindi ako mahiraman sa gamit nila? Anong gagawin ko? Naku. Handa na ba kayong lahat? Ha? Aba, Lolo, ano ba yung dala-dala mo? Ako ang magdadala. Mga laruan niyo na mahilig siyang paglaruan at mga pagkain. Meron pa. Iyon ay ang manual ni Wanching sa pagsasanay. At mga sandata. Huy, mas grabe ito. Nakuha na natin ang bulwagan ng hangin at ulap at ang arsenal ng pamilya Duan. Ang gagawin na lang natin ay maghanda para sa paligsahan ng ranggo ng langit sa isang buwan. Kung paano tayo nag-ensaya noon pagdating sa bulwagan ng hangin at ulap, dodoblehin ang pagsasanay. Pero kumain muna tayo ng masarap bago magsimula. Ako ang Taya. Sige. Wow! Talagang pinagluho tayo ngayon ng panggulo, ah? Ano ba yan? Nagtagumpay tayong lahat sa lahat ng hamon. Karapat-dapat ito sa inyong lahat. Ako, itong matanda, ito ang pinakagusto ko. Ay nako. Gusto rin ng baby ko yan. Ako, ito talagang gusto ko. Hoy, Alam niyo ba ang respeto sa nakakatanda at bata? Matanda. Kain kayo ng kain. Sige. Bayaran. Kamusta? 1,750. Ako. Parang hindi ko dala ang pera ko. Nag-aral ako sa Shaolin Temple ng 3 buwan. Kung maglakas loob kayong hindi magbayad, gagawin ko kayong mga walang kwenta. Punasan mo ng maayos. Pagmadali ka. Walang magagawa ang pag-iyak. Tapusin mo agad ang trabaho. Kuya, talagang matiising ka. Ganito lang, ang karapatan na makipagkumpetensya, ibigay sa kanila. Pinangako nating ibigay sa kanila. Pero kung makakapagkumpetensya sila, kung makakalaro sila, hindi na nila kontrolado. Ang ibig sabihin ng kuya. Ngayon, si Fang Buhui kasama ang pamilya Duan. Si Duan Shanghai, si Duan Shanglin, ang kanyang anak na babae, si Fang Wangqing, at ang kanyang apo na, si Fang Yuer, ay mag-aalay sa mga ninuno at tatanungin ng langit. Uhuy. Ngayon, ang paligsahan ng ranggo ng langit. Ang karangalan ng ating pamilya Duan ay nakasalalay na lahat sa iyo. Lolo, ako si Fang Buhui. Hindi ka ba natitiwala sa akin? Sa pagkakataong ito, itiyakin kong makakuha kayo ng unang pwesto. Kuya, tingnan mo. Magandang hangarin! Ngayon na ang paligsahan ng ranggo ng langit. Handa na ba kayo? Handa na! May tiwala ba kayo? Meron! May bisita ang pamilya Duan! Pangulong Fang, iniimbita kayo ni Matandang Duan sa kanyang tahanan para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Anong bagay? Hindi ko rin po alam. Fang Buhui. Baka gusto mong iyong ang maghatid sa kanila
sa paligsahan ng ranggo ng langit muna. Magkita na lang tayo sa paligsahan. Ana, samahan kita. Ay, hindi na kailangan. Ang paligsahan ng ranggo ng langit ang mas mahalaga. Ikaw na ang maghatid sa kanila. Hindi. Hindi mo ba napapansin? Sige na. Tara na. Pangulong Fang, halina po. Nilaga at Timog na rehiyon, malapit nang magsimula ang paligsahan ng langit. Magsihanda na ang lahat ng mga sekta at paaralan. Lolo, malapit na magsimula ang paligsahan ng langit. Bakit wala pa ang punong guro? Tama ka dyan. Baka may nangyari sa kanya. Ang salawahan mo. Mag-usap na lang tayo ng iba. Kayo, huwag na kayo maghintay. Pang Wanqing, hindi na siya makakapunta. Duan Shanghai. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga patakaran ng paligsahan ng langit, kapag hindi dumating ang punong guro, otomatikong ituturing na pag-urong. Bilang pinuno ng bulwagan ng hangin at ulap, ako ang kumakatawan sa buong pamilya Duan. Upang sumali sa paligsahan. Namin yung silangang sikreto ay nasa ilalim na ng aking utos. Anong ginawa mo kay Wanqing? Pangbuhui. Alam mo naman ang ugali ng kapatid ko, di ba? Anong klaseng paghihirap ang ipinataw mo sa kanya? Siya ay taong mapagiganti. Magmadali ka at iligtas ang iyong anak na babae. Huli na. Maganda ka na lang na ilibing siya. Ikaw? Kayong dalawang taksil! Si Mixiang ay iyong sariling kapatid na babae. Si Wanqing ay iyong sariling pamangking babae. Wala ka man lang pagpapahalaga sa pagkakapatid. Pinagsisisihan kong naging mabait ako sa iyo nung araw na yon. Kung ang anak kong babae ay may mangyaring masama, bawat isa sa inyong pamilya Duan, hindi ko kayo patatawarin. Bilisan mo. Lolo, sasamahan kita. Huwag na. Babalik agad ako. Huwag kayong mag-alala. Ang paligsahan ng langit ay hindi maaring mawala ng aming silangang sikreto. Ipinahahayag ko na ang pamilya Duan ay kakatawanin sa paligsahan ng ranggo ng langit, ng bulwagan ng hangin at ulap. Mahalian ah! Ang naalala kong isinumit ay ang silangang sikreto. Paano naging kayo ng bulwagan ng hangin at ulap? Gumagamit tayo ng daya. Paloob naming usapan to. Wala kayong pakialam dyan! Sino? Nasaan si Duan Shanglin? Hindi ko alam. Tao! Ipinahahayag ko na ang kasalukuyang paligsahan ng ranggo ng langit ay opisyal nang magsisimula ang maghalabang panig sa unang laban ay ang bulwagan ng hangin at ulap si Juan. Lalaban sa seksyon ng kulog si Wenceslao. Tumahimik ka! Nasaan si Duan Shanglin? Nasa Apsiton. Dalhin mo ako. Panalo sa unang laban, si Juan ng bulwagan ng hangin at ulap. Duan Shanglin? Ikaw pala ang may gawa ng lahat ng ito. Hayop ka! Hoy, galaw ka lang. Nakikita mo na kung ano nasa ulo ng anak mong babae. Iyon ay aking inalagaang gagamba, lubang nakalalason. Isang patak ng lason ay sapat para kitilin ang kanyang buhay. Ikalawang round, magkalabang kupunan, Dragon Gate laban sa Overlord Gate. Ang nanalo sa ikalawang round, Lorenzo ng Dragon Gate. Tinatawag ka ni Wanqing na tito. Siyang sarili mong pamangking babae. Kayang-kaya mo palang gawin yan. Ngayon ka lang nag-isip ng pagmamahal pamlaya. Noon itinulak mo ako sa lawa ng buwaya.
Muntik na akong makain ng buwaya. Bakit hindi mo naisip ang pagmamahal pamlaya noon? Ginulo mo ang aking salawal. At ginulo mo ito, ginupit ng kalbo ang aking magandang buhok. Bakit hindi mo naisip ang pagmamahal pamlaya? Binugbog mo ang aking kuya hanggang mabasag ang mga buto. Bakit hindi mo naisip ang pagmamahal pamlaya? Ang mga ginawa ng bulwagan ng hangin at ulap sa mga nakaraang taon ay kinasuklaman ng tao at ng mga Diyos. Kahit hindi ako ang kumilos, yung mga nasaktan ninyo, yung mga inosenteng tao, papayag kaya silang palayain ka. Maring patawain ka ng iba, ngunit hindi ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Humingi ka ng tawad sa akin. Lumuhod ka. Bulwagan ng hangin at ulap. Nanalo si Duan Lin. Itinapahayag ko, ang bulwagan ng hangin at ulap ay umabante sa 5 sunod na panalo. Maaring pumili ng kahit anong kalaban. Kung manalo, matagumpay na makakapasok sa ranking. Hindi pa bumalik si Lolo. Kahit na manalo tayo, hindi pa rin ito ng ating silangang sikreto. Ang bulwagan ng hangin at ulap ng pamilya Duan. Nakakagulat, 5 sunod na panalo na pala, malapit ng maging una. Mga walang kwenta, nangangahas pang mangarap sa aking Tianlong Men, ang unang pwesto. Panaginip lang yan. Hinahamon ng bulwagan ng hangin at ulap. Seksyon ng bulaklak ng peras. Paiusap. Juan. Si Duan Shanghai na matandang ito, talagang walang mabuting hangarin. 3 sunod na laban na ang pinagdaanan ng ating pinakamatanda. Pinapasok pa rin siya. Malinaw na ito ay pag-ubos ng lakas ng ating silangang sikreto. Lumuhod ka. Matandang lalaki. Huwag kang luluhod. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Duan Shanglin. Pwede mo na bang pakawalan ng anak kong babae? Ikaw mismo lumuhod ka sa taong hinamak mo. Akala mo ba dahil lumuhod ka, papatawarin ko ng anak mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong sirain mo ang iyong kung fu. Ang buhay. Hindi ba't pinakamahalaga sa'yo ang kung fu mo? 15 taon na ang nakalipas. Dahil lang dyan, iniuwan mo ang asawa at anak mo. Umalis ka! 15 taon na ang nakalipas dahil sa Kung Fu. Ginawa ko ang pinagsisisihan ko sa buhay. Ngayon ko lang naintindihan na sa mundong ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang Kung Fu, kundi ang pamilya. Tay. Kundi ang pagmamahalan sa pamilya. Tatay. Pantsing. Sa wakas, tinawag mo akong tatay. Pinatawad mo na ba ako? Ha? Tatay, pinatawad na kita. Patawad na. Tatay, Nishang! narinig mo ba? Patawad na sa akin ang anak ko. Tatay! Para sa anak ko. Mamamatay akong walang panghihinayang. Kay gandang pagmamahal ng ama at anak. Ngayon, hindi lang ikaw ang papatayin ko, pati ang buhay ng anak mo. Kukunin ko rin. Walang sinumang pwedeng manakit sa anak ko. Sa laban na ito, panalo ang seksyon ng bulaklak ng peras. Ganun lang pala ang bulwagan ng hangin at ulap. Pinili pa ang kalaban
Talo pa rin. Nakakahiya talaga. Ibabae hindi mo pa matalo. Tapos, ikaw pa ang pangunahing estudyante ng silangang sikreto. Ganyan lang ang kaya mo? Ikaw ay kahihiyan ng pamilya Duan. Pweh, tinan mo itong bata. Tanga! Sebastian! Narito po pa ka. Ipakita mo sa kanya ang tunay na galing ng Tianlongmen. Po. Sa susunod na laban, Qianlongmen, laban sa seksyon ng Bulaklak ng Peras. Sa laban na ito, panalo ang Qianlongmen. Babae talaga. Umuwi ka na lang at mag-alaga ng bata. Sinong susunod? Ako na! Sa laban na ito, bulwagan ng hangin at ulap laban sa Tianlong Gate. Hindi ba't si Duan Shanghai ay pinaghiwa-hiwalay ng mga ugat ni Fang Buhui? At halos nawala ng lakas. Bakit hindi bumaba ang kanyang kapangyarihan, tumaas pa? At napakalakas pa niya. Matandang kalbo na pangbuhui. Hindi nga inakala kahit sa panaginip na hindi nga sinasadya. Tinulungan niya ako ma-unblock ang mga mahalagang daanan ng lakas sa katawan. Nagbigay ito sa akin ng muling pagkabuhay. Naging ganap ang aking mahiwagang kapangyarihan. Sa laban na ito, bulwagan ng hangin at ulap ang nanalo. Hindi ko inakala ang lakas na ipinakita ni Duan Shanghai. Ay napakalakas talaga. Sa ganitong oras na, Bakit hindi pa dumating ang taong yon? Aking ipinapahayag sa paligsahan ng Ranggo ng Langit ngayong taon. Ang unang lugar ay... Bulwagan ng hangin at ulap! Sandali? sandali. Ang ingay ngayon na. Ngayon mo nang ako sinabihan? Hari ng Timog pala, si Tito. At ang kanyang mga tauhang itim at puti. Tito, dumating ka rin. Sabi ni Nay walang puso, mamamatay tao. Ang hari ng Timog at ang kanyang mga estudyante. Bakit sila nandito? Ako ang nag-imbita. Punongguron Tianlong. Nakipagsabuatan ka sa Timog? Anong balak mo? Huwag kang ganyan magsalita. Kami sa Timog ang kumilos. Ako mismo. Hindi pa ako nakakalaban. Sino sa inyo ang number 1? Galit na galit ako. Walang pusong hayop! Tinanggal ka na sa paligsahan ng Ranggo ng Langit ng Timog! Umalis ka na! Isang maliit na alyansa ng Marshal. Wala yan sa akin. Isang maliit na paligsahan ng Ranggo ng Langit. Ko ay narito ramang upang sumali sa saya. May masama siyang balak. Mukhang mahihirapan siyang makaalis ngayon. Mukhang may masamang balak ang taong to. Mukhang mahihirapan tayo umalis ngayon. Ayoko sanang mandanak ng dugo. Sino sa inyo ang haharap? Ako. Sa paligsahan ngayon sa langit ng kalaan, ang nangungguna. Hindi ba't ito ang walang hiya at tuso? Ang pinuno ng bulwagan ng hangin at ulap? Na si Duan, Shanghai. Narinig kong ikaw ang pangguna ngayon. Kaya hayaan mo akong subukan ng iyong mga kilalang teknik. Ito ang payong na buto! Parang buto ang mga tadyang ng payo. Napakalupit ang teknik na ito. Sabi nila, kapag tinamaan ng payong, magkakadurog-durog ang katawan. Demonyong tunog ng sanglibong lupain! Isang nawawalang sining na matagal nang hindi nakikita. Isang napakahirap na demonyong teknik na pag-aralan. Hindi ko inakala na natutunan ito ng demonyong Hector mula sa Timog.
Pinuno pa ng bulwagan ng hangin at ulap. Ganito lang ang level niya. Hindi pa makatalo sa isang pandak. Nakakahiya talaga sa pamilya Duan. Pweh! Tangga! Tagapagka-announce. Dapat mo nang i-announce. Ako ang una sa Hilaga Timog Rehiyon sa paligsahan ng Ranggo ng Langit. Haring Huwang ng Langit, hindi ba napag-usapan natin? Ako ang nagdala sa'yo rito, ang una sa Hilaga. Ako ang gagawa? Kaiyan ay mundo ng martial arts. Pandak! Ang pinakamagaling sa buong mundo. Kahit mamatay ako, hindi ako susuko. Ang silangang sikreto ay hindi rin susuko. Bansut. Pinakamagaling sa buong mundo. Kahit mamatay ako, hindi ako susuko. Ang aming silangang sikreto ay hindi rin susuko. Gusto mo palang mamatay? Ang inyong silangang sikreto, walang dapat mabuhay. Sino ang may lakas ng loob na apigin ang hapo ko? Lolo, punong guro. Ayos lang ba kayo? At handang kalbo. Sino ka ba? Siya ang punong guro ng silangang sikreto. Aray. Ang punong guro ng silangang sikreto. Matandang kalbo pala. Hindi ka nagsalita. Kaya hindi kita nakita. Ikaw pala ang haring dilaw ng Timog Kaharian. Talagang totoo ang kasabihang ang lahat ng maliit ay dekalidad. Sino ba ang hindi nagsara ng zipper ng pantalon niya? Kaya't ikaw ay lumabas. Matandang kalbo! Naghahanap ka ng awi! Sige, Sugurin ninyo siya! gusto kong makita kung gaano kalaki ang kayang gawin ng dekalidad mong maliit na katawan. Tingnan nga natin kung gaano kalakas ang kakayahan nitong konsentradong klasikong ito. Fang Hui. Patayin niyo siya! Ang hayop na to, Fang Hui. ang galing mo. Po ay magpapahayag. Ang paligsahan ng Ranggo ng Langit na yung taon, ang silangang sikreto. Ang nanalo! Halika, Lolo, Panggulo. Mga estudyante ng silangang sikreto, maghanda na kayo para sa litrato. Lolo, umupo ka rito. Panggulo, umupo ka roon. Itong panggulo. Halika na. Sama-sama tayo. Maganda na. Tingnan ang harapan. 3, 2, Hala, hindi. Mula ngayon, ang seksyon ng bulaklak ng peras ay sa iyo na. Sige. Hindi Wanching, tingnan mo ito. Ito. Anak. Huwag kayong umalis! Wanching! Iligtas mo ang iyong ama.